Hello, this is our last episode for joint family reunification documents requirements for our sponsor is a general work permit holder. And also, meron po tayong G episode, yung una sa spouse. The second is the school age or the children na nag-aaral. And this episode is for our child na toddler na hindi nag-aaral. So, ito yung mga requirements na i-discuss natin ngayon. So, please take note na kailangan lang natin ng one copy and dapat colored photocopy. So, meron po tayong link ng checklist para malaman po natin yung mga requirements. So, for our children na hindi nag-aaral, ito na po yung mga requirements. I-discuss po natin ito isa-isa. Kaya kuha po kayo ng ballpen at papel para may matake note po kayo dito. So, first, kailangan natin pa ng BFS appointment. So, kapag nakapag-appointment na po tayo, kailangan po natin i-print out yung appointment confirmation na to. Kasi hahanapin po ito sa mismong BFS. And also, kailangan po natin ng ABATS. Dito sa ABATS is mag-fill up lang tayo ng ating mga basic information and then generate po ito ng reference para magamit po natin sa BFS para makapagpa-schedule po tayo. So, important po yun. And then, the passport ng ating mga anak, kailangan all pages ay ma-photocopy natin or print out. Dapat po ito ay colored and passport size photocopy po. Use a scanner printer po. And also, dapat yung kanilang birth certificate ng ating child ay original and PSA copy. Kinakailangan po na valid ito within 1 year. And the next one is the barangay clearance. So, ito po ay para sa proof of residency. Kailangan po ay original copy ang ating ipapasa dito. Kahit bata po sila, kailangan po na kumuha po tayo ng proof of residency or the barangay clearance. And the sixth is the letter of invitation and affidavit of support for joint family visa. It is coming from our sponsor. So, important note po na kailangan galing ito sa ating sponsor. The next one is the letter of assurance and financial support. Galing din po ito sa ating sponsor. So, e-signature po okay lang kahit hindi original copy. Email lang sa atin ng ating mga sponsor and then we can print it out. Number 8 is proof of relationship. Ito po is, maglalagay po tayo ng picture with short description na kasama yung bata at yung sponsor. So, ang ginawa ko lang po dito, meron kaming mga picture na family picture, first birthday ng anak namin, tapos nilalagay ko lang short description na first birthday ng aming child, and etc. etc. Mas maraming picture. Siguro ilang pages pa yung pinasa ko, mga 3 pages na merong 6 sa isang bond paper na A4. And also, cover letter explaining regarding income thresholds and savings. So, ito ay galing sa ating sponsor. Kung hindi po umabot ang income ng ating asawa, mag-provide po tayo ng cover letter and mga savings natin po. And also, the bank statement from our sponsor must be recent po ha. Tapos, make sure na mag-provide po tayo. And payslip, dapat po 3 months payslip, kailangan colored copy pag pinrint natin and galing sa ating sponsor. And then the employee details summary, ito po ay makikita sa ating revenue.ie, makaka-download po tayo niyan. Then dapat recent. Katulad din po ng tax credit, recent din po dapat ipapasa natin. Sa revenue.ie din ito mada-download. So, galing ito sa ating sponsor. Next one is the certificate of employment. Galing din to sa ating sponsor. Mas recent. Print it ng colored po. Lagi po tayo mag-print ng colored. And then the work permit, kailangan updated galing sa ating sponsor. And dapat recent po talaga yung ipapasa natin at hindi expired. For 16 is the employment contract. Dapat po, kung may mga amendment contract po, i-attach din po natin to. And then dapat recent kasi tinitignan talaga yan.
and the birth and marriage certificate ng ating sponsor. Kahit photocopy and then dapat PSA copy. Dali na rin natin yung original para ma-pre-check naman. And the proof of accommodation, ito dapat name by sponsor yung utility bill, pwede na po yun. And then 19 is the parental travel consent. Isa po si mother and father ng letter. And then kahit i-signature lang doon si sponsor, okay na po yun. And then sponsor passport, kailangan po all pages should be print out or photocopy. Kailangan po colored. Sabihin natin kay sponsor na wag gumamit ng phone, dapat umanap talaga siya ng scanner printer para mas malinaw. Yun kasi tinatanggap ko yung DFS po talaga. And then the IDs ng ating sponsor sa Ireland like IRB, PPSN, and driver's license. Kailangan po malinaw, print po natin ng front and back. And then kailangan colored copy. Hanap po si sponsor ng scanner printer, wag po sa cellphone. And then the application letter, dapat po yung sa letter is parang yung bata yung gumagawa. Doon po sa dulo, pangalan ng batang ilalagay, pero signature po ng ating parents. And then the passport size photographs, kailangan po is 2 pieces, must be recent, and follow natin yung instructions sa website. Sabihin po natin sa drawings and great image na for Ireland visa application yung picture. So here are the summary. Paki-screenshot po, stop nyo para makita nyo po yung detail na pinasa ko po sa VF. So, yun lang. Sana may natutunan kayo. And then, kung kailangan yung balikan yung episode 1 and 2 for the spouse and children na nag-aaral, you can go back naman po dyan sa playlist. So, next po, meron po tayong full experience and tips in submitting the documents at DFS Makati. Yun lang. Bye! Click nyo lang po. Bye-bye.